Hello po, Tatay Matunog Vlog. Andito, nag-promise ako na ipakita ko sa inyo yung blueprint ng New Heaven and the New Earth. The Heavenly Zion, the Zion of the Holy One of Israel. Pakita ko ngayon, baliktarin ko lang ang aking camera. Ito po. Ito po ang blueprint ng City of the Kingdom of the City of the New Heaven and the New Earth. Ang ating basahin ang mga nakasulat. The new heaven and the new earth, Revelation chapter 21 verse 16, and the city lies squared or cube. Okay. Ang sabi dito, the length and the breadth and the height of it are equal. 12,000 furlongs squared. Verse 17, and he measured the wall of 144 cubits. Ang kapal, no? Makapal pala, hindi matumba. Dahil kasing tangkad din kasing taas, kung ano ang lawa, kung ano ang breadth at saka length, yun din ang tinaas ng pader niya nga ang kapal 144 cubits. Alam natin ang cubits, more than 18 inches. Okay. Verse 18, and the building of the wall of it was jasper, and the city was pure gold. Wow. Ito pure gold daw yung mga kanyang mga lansangan, ang kanyang boulevard, ang kanyang streets. Talagang ginto yung plastered, yung tempered. Dahil hindi naman pwedeng yun ang gagawin lahat kay malambot. So ang una dyan, kanal, pagkatapos kung makanala na, ay gawa na ng concrete. Ginawang concrete. Pagkatapos, season na, matigas na, at itampered na yung gold. Pero yung gold na yon ay sa tinatawag na second phase building program. Dahil agawin pa to, di ba? Ang ating pag-study, sabi ng Panginoon na ito ay aagawin pa pagkatapos. Yung pagka-layout niya at sa pagkatapos, saka na ilagay yung wall na jasper, ang wall daw, and the foundation, verse 19, and the foundation of the wall of the city was furnished with all manner of precious stones. Number 1 is jasper. Number 2, sapphire. Number 3, chalcedony. Number 4, emerald. Number 5, sardonyx. Number 6, sardius. Number 7, chrysolite. Number 8, beryl. Number 9, topaz. Number 10, chrysoprasos. Number 11, hyacinth. Number 12, amethyst. Verse 21, and the 12 gates of the city were 12 pearls. Ito na yung sinabi nga, the wealth, ang mga kayamanan sa dagat ay mapunta sa iyo. O isang kayamanan mga perlas. Ang lalaking mga perlas siguro ito. Ang laki yung gate nito. Ang lawak ng gate. Pero bawat gate may isang perlas, sabi niya. Sabi ng Bible, sabi ng record, nakita ni St. John. Doon sa Book of Revelation nito
Revelation chapter 21 verse 16. And the city lies square or cube. Naging cube dahil sa kanyang pader nga ang taas-taas, lampas ulap. Dahil malaman natin kung gaano to kalawak. Gaano to kalawak. I-convert naman natin yung mga sinabi dito mamaya. Dito muna tayo sa ating naumpisahan. So therefore, ganon ang kaganda ng city of the new heaven and the new earth na pinakita ni Juan noong nakita niya sa pangitain doon sa island of Patmos. Historically speaking, this blueprint, this plan, dahil plano pa naman to. Kasi pinuntahan, dinala siya sa anghel sa verse 9 ng chapter 21. Dinala siya sa bundok ng Israel at doon niya nakita ito. Doon sa Patmos nakita niya nga binaba galing sa langit. Noong nakita na, sabi na dalhin kita, he was brought in the spirit into the mountain of Israel. So nung nakita niya doon pala gagawin. At kung nagawa na doon, pinakita siya, sinukat nila itong mga ano rito, mga wall. Ang anghel naman ang nagasukat, mga pintuan, may ganon, tatlo-tatlo sa east, west, north, south, tatlo. So there are 12 gates. Sinabi yan nga hindi isara dahil galing na tayo sa pag-aaral nga dalhin nga dyan. Madala ba ang mga kayamanan doon? Yes, dahil hindi nga isara itong mga gates, 12 gates, upang ang mga mayaman, ang mga presidente, ang mga billionaire, mga trillionaire, nga may mga hawak nga silver and gold and mga diamond, ay magdala doon. Araw-gabi sila pasok doon. So, ito ay magiging center of attraction. Parang ito ay magiging shrine. Puntahan sa lahat ng mga tao kung ito ay maumpisa na. So, ang ganda. Good news, no? Ito na yung city of the kingdom of heaven. The city of the new heaven and the new earth. Okay. So, ito na yung kanyang foundation. Jasper, sapphire, chalcedony, emerald, sardonyx, sardius, chrysolite, beryl, topaz, chrysoprasus, hyacinth, at amethyst. And the 12 gates were 12 pearls. Ang lalaki siguro, may mga reserve yan sa ilalim ng mga sa Mariana Trench siguro, nang doon yung mga malalaking pearl shell nga naghahawak ng malalaking perlas. Sa bagay yung perlas naman din pala yung yung bahay, yung mother ng ng pearl shell. Binibili na yan ngayon. Sinabi niyan nga, heritage treasure of the Philippines dahil dito ang marami sa Philippines. Kaya nga dito talaga pina-reveal, discover, pinakita ni Father sa Pilipino. Ikaw at ako ang ang magiging benefit nito dahil Pilipino ang pinakitaan, Pilipino ang rinivelan, Pilipino ang pinili. Kaya nga sinabi ko sa ating pag-discuss the other vlog nga, the Philippines has his priority. Philippines is one of his priority in his choice na tayo talagang inuna. Sa bagay kung totoong magsabat, dahil una tayo, we are in the archipelago of the rising sun, yung tinatawag na Far East. We are in the Far Eastern nga pag sikat ng araw tayo yung mauna kasama natin ang Japan, ang nasa Pacific Ocean, kitang-kita kaagad tayo. Kung sabat yon, din nauna tayo pag sabat. Huli na yung iba dahil gugulong pa yung oras. Dahil bilog nga ang mundo, or oblong. So, yon mga katotohanan yon. So, ito yung pangalan niya, YSWS El Shaddai. Ito yung mga kapistahan niya, Passover. Dito yon, doon sa Third Temple, yung pinakita natin dati. Passover, Pentecost, and the Tabernacle, at mayroon pang 4, Sabat, New Moon, at saka yung Feast of Trumpets, at saka yung tinatawag na The Atonement, yung pag-ayuno. 7 ang kaniyang mga
kapistahan dito. Okay? Ngayon dito tayo sa Revelation chapter 22, verse 1. And he showed me a river clear as crystal, proceeding out of the throne of El or Elohim. Ang root word talaga ng Elohim ay El, and of the Lamb. Yung Lamb, yan yung Mashiach, yung anointed one, yung tinatawag sa English, the Messiah. Verse 2, in the midst of the street, ito na yun, in the midst of the street, yung gate, there are 12 gates, in the midst of the street, dahil may boulevard pala ito galing sa labas, papasok, may mga highway pa nga, may highway galing sa Egypt, papuntang Assyria, at dito dadaan, ito yung pinaka-center, okay, and on the midst of the street, ang sabi, and on the midst of the street of it, and on the either side of the river, was there the tree of life. Baka magtanong ako ngayon, mahirapan na. Wag na lang siguro, wag ko na kayo siguro pahirapan dahil Doctor of Divinity lang ang nakakaya, kaya wala pang nakaalam. Pero testingan natin para ganahan naman kayo siguro. Okay. And in the midst of the street of it, and on the either side of the river, was there the tree of life. Trees. Tandaan niyo ito, kaya ito na yung claw. Which bear 12 manner of fruits, and yielded their fruit. Ito na naman, another na naman itong hint. Their fruits every month. Ito na yung sinabi ko nga, abundansya doon. Dahil monthly lang pala tayo mag-harvest, monthly kumakain. Hindi na tayo mag-antay pa ng 3 buwan. Salamat naman. And the leaves of the trees were for the healing of the nations. Verse 3, and there shall no more curse, but the throne of El, or Elohim, or El, YSWH, and of the Lamb, Cordero, shall be in it. Verse 4, and they shall see His face. Wow, makita na natin siya. Di na tayo mamatay nga makakita sa Kanya. Sinabi pa na ang makakita daw sa Kanya, mamatay. Maliban na lang nga siya ay magpakita. Sila, Abraham, si Isaac, at saka si Jacob, nagpakita sila ang ating Panginoon doon, kaya nag-appear nga siya doon at kumain pa at hinugasan pa ni Abraham ang paa. Hindi namatay dahil nagpakita. Hindi naman nakakita si Abraham nga sa kanya lang sariling powers, kung hindi nagpakita ang ating YSWS, ang El of heaven and earth. So, and they shall see His face, we shall see His face, and His name shall be on their forehead. Wow, ako gusto ko masulatan ang aking noo sa kanyang pangalan. Ang pangalan niya yun, sinulat ko no sa aking puso, sa aking tiyan. Whenever I get sick, I write His name in my belly, and I am healed. There's power in His name. Verse 5, and there shall be no night there. Yes, because sila na nga ang ilaw. The YSWH, El, gives them light. Dahil nagniningning, may ilaw, nagliwanag si Father at saka yung anak. Talagang liwanag sila palang tinatawag na light of the world, the light of the city of the new heaven and the new earth. And they or we shall reign forever and ever. Ang ganda.
kailan ba ito mangyari nga tagal pa na kay wala nga nakaalam kung gagawin ba o hindi. Yan ang problema kasi ngayon. O ito na yun. Ito yung kanyang isang proof nga magpatotoo nga ito ay legit. Ito na. This is about Zion. Ito na yung kanyang code name ha. Code name tayo dahil hindi naman palaging New Heaven and the New Earth ang sinabi. Ang sinabi dito, Zion na. Ito ay nasa Isaiah. Ating tingnan. Isaiah 62:3. About Zion, about the new heaven and the new earth. So to speak. Thou shalt also be a crown of glory in the hand of YHWH and a royal diadem in the hand of thy El or Elohim. Conjugated na kasi ang Elohim, ang pinakatunay diyan na yung El lang kasi. The new heaven and the new earth ay parang crown of glory, parang royal diadem. Wow. Ang ganda pala to. Oh. There are the new heaven and the new earth. There are about 6 definitions of the words Zion and Jerusalem. The city of David, number 1, or David's tomb. The old city of Jerusalem, the old Zion, and the people of the Jerusalem or Israel. The sons of Jacob and etc. But the last definition is the new heavenly Zion, the heavenly Jerusalem, New Jerusalem, and the new heaven and the new earth. Okay. Sabi ng new heaven, hanggang ngayon kasi siya ay isang deserto, isang desolate place, isang solitary place, kaya hindi pa siya nagawa, pinakita na nga kay gagawin na natin, kay gagawin naman talaga pala. Sa discussion natin nung unang vlog, talagang napatunayan nga gagawin. Sabi ng itong New Heaven and New Earth, kinalimutan mo na ako, you have forgotten me, and you have deserted me. Sabi naman ni Father, anak to, ito yung black, kay negro nga daw sa Superbook. Kinuha naman ng nagagawa nitong tarpaulin na to. Ang aking drawing matanda ang sa kanya bata. Kaya tinanggap ko na lang dahil pareho naman, wala namang masyadong nakakita sa kanya. Kinalimutan mo na ako, sabi ni Father. Ang mama, ang ina ay pwedeng makalimot sa kanyang anak. Nga marami naman kasi mga nanay nga binasura din sa basurahan yung kanilang bibi sa pagpanganak, kay ayaw na gustong buhayan dahil nahiya din siya, kay gusto siya manatiling dalaga. Ngayon sabi ni Father, ang mga babae nga nanganak nga at ang mga lalaki o mga babae nga anak nila, pwede nilang ibasura, pero ako hindi. Tingnan mo, ikaw ay naka-engrave sa aking palms of my hands. I have engraved thee in the palms of my hand. O nandito, dinadrawing rin namin. Dinrawing ko rin nga magkaroon dito ng kamay. Ating behold, I have engraved thee in the palms of my hands. Excuse me. Okay. So, ganon. Thy walls is continually, itong mga bakod, thy wall is continually before me. So, I have never forget you, dahil ikaw ay gagawin na. Ay, salamat naman. Isaiah 60, verse 1 to 3. Arise, shine, O Zion, O new heaven and the new earth. For thy light, o sila ang ilaw nito, is come. Kailangan ka na ma-arise, maitayo, build. Okay, itong sinabi kong mahirap dito. At sinabi kasi,
in the midst of the street of it, and on the either side of the river was there the tree of life, which bear fruits till manner of fruits. So ang tanong ko kung kaya ninyo ilang puno kay mayroon pa daw sa midst of the street and on the either side of the river. O either side, dalawa na at mayroon pa sa gitna. So parang ang street para doon ay parang mayroon tinatawag na island. Parang Metro Manila, ang kalsada sa Metro Manila malawak at sa gitna may island para hindi makaikot kaagad yung mga motorista at tinaniman ng mga kahoy. Parang ganon nga may island ang street ng ang lawak siguro to noon dahil biro mo on the either side dito na palabas. Ito kay dito naman to. Dito na palabas. Okay, dito naman to, dito na palabas. On the either side of the street, either side of the street, and on the either side of the river. So, may mga, ang street pala ay tumulay sa sa river of life. Yan ang river of life, the water of life, the living water, ay mayroong island sa gitna pa, ang laking boulevard. Wow. Nang doon na yung trees of life. Nagiging trees kaya mayroon pa sa midst of the street and on the either side of the river. So marami. Yun. Ay, maganda yon. Ang atin pa naman, isa lang, parang magic o parang miracle tree na 12 ang bunga. Isang puno lang. Hindi yun magic hindi yung miracle. Yan ay mga prutas din natin nga itanim doon. Itanim pa lang yun kaya wala pa ganito. Wala pa nga to So, pag may karating na yon, ay siguradong maggawa na tayo ng kanal dito nga magiging river at saka yung kalsada. Boulevard. The boulevard of the city of the new heaven and the new earth. Look, behold. Ito na yung kanyang sukat. Itong sa Revelation, sinasabi dito nga 12,000 stadia or parlongs. Isang parlong ay 220 yard. Okay. Kung doon naman sa Ezekiel ay 18,000 cubits. Dahil ang dito sa Ezekiel 4,500 cubits. Pag dito naman sa sa Revelation 3,000 stadia or stadium or parlongs. Yan. Ating i-convert. Kinonvert ko ito sa kay may converter naman. Hindi naman mahirap mag-convert kaya may converter na ngayon sa cellphone Kinonvert ito sa mga measurement, measurement. Ang isang ganyan ay 23 plus kilometers from here to there. From here to there ay 23 plus kilometers or 16 plus miles. Wow, nalaman tuloy. Okay. Ipakita ko yung mapa. Dahil nag-promise ako nga makita ninyo. Kaya ito nga hindi ibaba. Tingnan niyo sa mapa para malaman niyo kung ibaba ba o hindi. Okay, punta tayo sa mapa. Ito na po yung mapa. Mga kasama, mga katunog, mga matalino. Ginawa ko talaga kayo matalino kay tayo pa lang ang nauna. Sa buong mundo, tayo talaga. Kaya nga, priority tayo ni Father. Sino bang iba pang sinabihan ito ni tayo naman lang? Pilipino ako, Pilipino ikaw, Pilipino tayo, mahal ni Father ang Pilipino. Ito na po yung mapa ng Israel. Ito ay mabasa sa Ezekiel chapter 45 at nandoon din sa chapter 48, 1 to 35. So ito ay tunay tunay na to. Ito yung mapa ng Israel Hinati po ng 13. The land of Israel, the country of Israel, someday shall be divided into 13 subdivisions. Okay. The first division is of the tribe of Dan. Second, the tribe of Asher. The third is the tribe of Naphtali.
Naphtali, and the fourth is the tribe of Manasseh, and the fifth is the tribe of Ephraim, and the sixth is the tribe of Reuben, and seventh is the tribe of Judah. And the eighth, ito na yung pinakamahalaga, importante, memorize natin. Ang eighth ay kay YHWH portion. Dito siya. Ito yung third temple. Third temple. Ito yung new heaven and the new earth dito sa south. The new heaven and the new earth. Yan, pinakita ko. Itong mga dito, ito yung para sa prinsipe ng kaharian. Prinsipe ng kaharian na ito. Ito ay Dead Sea. Yan Dead Sea. Ito ang Jordan River. Ito ay galing sa Golan, galing sa Lebanon. Dito yung Syria. Ito yung Damascus. Yan, agaw naman kasi nila yung Okay. Okay, ito na yon. Dito yung Galilee. Ito yung Jordan River. So, ito yung Gaza Strip. Ito yung Hebron. Ito yung Beersheba. So, it is between Hebron and Beersheba. Ngayon, sabi mo ba nga dito yung pili? Ito, mabasa mo to sa verse 8 to 15 na dito yung temple. Ito ay sa Levi's, ito ay mga farm. Dito sa magbahay at dito ang farm. Dito Sadok, high priest ang mga siwa sa third temple na ating gagawin. Ito namang city, ito ay farm. Paano yan ibaba galing sa langit? Nga ito ay mga farm nga para pagkain sa city. Kaya parang office ni Father, ito yung kanyang bahay. Ngayon, husgahan niyo kung ibaba. Nga ito yung pili niya, nga dito siya magagawa ng city of the new heaven and the new earth. Dito yung kanyang bahay nga third temple. Paano mo maibaba nga dito pala sa land of Israel? Napakagandang revelation nga tinuntunan niya ang katotohanan kay wala ngang tao pa nga nakaalam nito. Si Father lang at tayo. Salamat talaga sa kabutihan ni Father, sa kanyang kalooban, sa kanyang grasya, sa kanyang awa sa atin. Nga naawa, ako ay isang taong walang kakwenta-kwenta. Ako ay ordinaryong tao. Ako ay hindi magandang tao. Ako ay makasalanan din. Pinatawad lang kay lakas loob akong makalapit sa kanya nga magiging ko siyang kaibigan, magiging ko siya tagapagligtas at creator at gusto kong sumunod sa kanya at doon naawa siya at pinakita at dinala niya ako dito. Dinala ko niya dito. Naligo pa nga kami dito. Naglaro pa kami ng volleyball. Ako at sa aking anak. So, dito, sabi pa niya sa akin, ayan, alam mo bang focus? Dinala niya ako sa ulap mula dito sa Philippines pupunta doon. Pagkatapos, sabi niya, okay, nakita mo ba yung pinukus ko nga parang focus ng camera? Diyan mo gagawin ang new heaven and new earth. Ito yung new heaven and new earth, ito yung kanyang suburb. Ito yung kanyang countryside. Ito yon. Ito yung city, ito yung kanyang bahay, third temple. Ito, mga sakahan to. Mga sakahan, mga farm. Farming pala doon sa new heaven and new earth. So, tingnan mo, what shall we do in the kingdom of heaven? Isa na yung farming. Itong Dead Sea ay magiging magiging live. Magkaroon ng mga isla tulad dito sa Mediterranean Sea. Ito, Mediterranean Sea ito. Dito tayo mangisda. What shall we do in the kingdom of heaven? Mangisda din pala. Spreading net. Fish net. Tingnan mo, walang nakakaintindi niyan. Walang totoo. Pero nasa Bible. Pinakita niya sa akin, nasa Bible din pala. Salamat nga ako hindi na naging inosente sa kanyang mga plano at sa kanyang gagawin, ipagawa sa atin. Okay. Ito na yun. Mga farm to ha. So mag-farm pala tayo. Ito. Dito na tayo. Kaya sabi niya, ang mga stranger, ang mga Gentile nga aking napili, nga maligtas, dito ko bigyan ng mga lupain o dito. Sa mamili na lang tayo kung sa Judah ba tayo o sa Benjamin ba. Kaya malapit. Kung dito ka sa Dan,
magsakay ka pa ng kabayo o ano ka nang sasakyan mo, ang layo na. Ang layo dahil itong bawat bahagi 130 kilometers. 130 kilometers, 130 kilometers. Ito 130 kilometers. Yung kaniyang sabord squared 130 dahil ang 25,000 reeds or rods ay equivalent to 130 kilometers. Yan, Yan yung suburb, yan yung countryside of the new heaven and the new earth. Yan yung new heaven and new earth. Hindi lang city, hindi lang temple, kung hindi mga sakahan at yan yung kalaki. So 130 kilometers. Itong new heaven and new earth, 23 plus kilometers or 16 plus miles ang squared niya. Okay, so nalaman natin nga hindi ibaba, kaya dito pala, dito yung pili niya. Dito ako sa number 8. Okay, sunod sa Benjamin, dito sa Zebulon, sa Issachar, sa Zebulon, at Simeon, Issachar, Zebulon, and Gad. Ganun ang pagkahati, ganun ang kanyang plano, ganun ang kanyang kalooban, ganun ang kanyang gagawin. Ito ay ipagawa sa atin. Maraming salamat, Panginoon, nga napakabuti mo. Ang mga dinalaman ng mundo ay pinaalam mo sa amin. Purihin ka at pagpalain. Amen and amen. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang. Okay. So ngayon, na baybay natin ang katotohanan nga mangyari. 31 minutes na. Ay, hinto na natin muna para hindi kayo maboard. Mayroon pa naman, marami pa tayong i-vlog. Di pa tayo mga kalahati pa lang tayo kaya wala pa nga natin makuha yung mga iba. Okay, mapunta pa tayo sa ano ang doktrina doon, ano ang mga practices doon, ano ang gagawin natin doon. So ako, paalam na po ako. Salamat sa inyong subaybay at sa panood. Pagpalain tayong lahat. Amen and amen. Bye-bye.